Sa wakas ay matutuloy na rin ang taon-taon na drawing ng aming pamilya. Yes po, taon-taon kami nagpaplano ng swimming kaso naman talagang walang natutuloy. Kaya naman ngayong taong na ito ay pinush na namin, hindi man kami kumpleto at least mairaos namin. Yung akala namin ay magsuswimming kami at mag-i-enjoy kaso hindi ganun ang nangyari. Ang isa sanang masayang summer outing, yung isang masayang swimming ay nauwi sa isang aksidente. Kararating lang namin dito ay ang pamangkin ko ay gusto na agad lumublob. Sa sobrang excited, yung dalawa kong pamangkin talaga nga naman nagpupuming glass na at gusto nang pumunta sa dagat. At kami naman ay nagdiretso sa CR para magbihis. Habang naghihintay kami sa CR ay nakikita ko ang bayaw ko ay tumatakbo na dala-dala ang pamangkin ko. At kitang-kita namin sa malayo na tumutulo yung dugo sa paa ng pamangkin ko. Laking pasasalamat namin sa katabi naming kubo. Kasi kahit may ginagawa siya, ay tumakbo talaga siya sa pamangkin ko para mabigyan ng first aid. Samantalang yung kanilang staff ay parang naglalakad sa buwan na daladala ang kanilang first aid kit. Salamat sa iyo kuya sa pagtulong, talaga nga namang napakagaling mo. Talagang iniiwan mo yung niluluto mo para lang matulungan yung pamangkin ko. After malapatan ng first aid kit, ay tumakbo na agad sila sa ospital. Siyempre, bata pa lang yun, hindi natin maaalis ng kaba. Kaya naman, after talaga first aid, ay tinakbo na ng ospital para malaman kung ano ba yung dapat gawin, kung ano ba yung dapat mangyari. Meron para sa dagat na tinatawag silang breakwater at yung pala yung sobrang talas. Ni wala man lang advice sa entrance o sa malapit sa dagat, wala man lang staff na nag-advise na ma'am, sir, meron pong matalas dito, ingat po kayo dito, wag po kayo masyadong lalapit dito sa breakwater na ito. Saka lang sila nag-advise na gano'n nung meron na ngang aksidenteng nangyari. Na sinasabihan yung bawat isang pumupunta sa dagat na wag daw lalapit doon kasi nga daw matalas yung breakwater nilang tinatawag. Sa tagal-tagal nang nakalagay yun doon, bakit hindi man na sila nag-a-advise o nagpapaskill man lang na merong gano'n? And after noon, nadala na sa ospital yung pamangkin ko, wala man na lumalapit na staff kung kamusta ba, kung ano ba nangyari or what, or kung ano ba dapat gawin. Maganda sana yung lugar, malinis, very affordable kaso hindi ko talaga ito maire-recommend. Sa sobrang kakulangan nila sa paalala sa mga tao. Sana mabigyan din nila ito ng aksyon kung dapat ba nilang tanggalin yung breakwater nilang tinatago, kung ano ba dapat nilang gawin doon para hindi na maulit yung gantong pangyayari, hindi ba? Yun nga palang isa kong pamangkin ay sobra ding daming hiwa sa paa, hindi lang talaga dumugo. Buti na lang naging okay lahat sa pamangkin ko. Hindi na nga tinahayaan yung kanyang paa kasi alam din namin naman na hindi yung kakayanin ng pamangkin ko. Tinirukan na rin nga pala siya ng anti-tetano. Eto nga pala yung breakwater kung sinasabi, ayan nga pong sementong yan. Mataas po yan at yung gilid-gilid niyan ay sobrang talas talaga. Kaya malamang sa malamang yung yearly naming drawing na outing ay talagang magiging drawing na lang at hindi na matutuloy kung kailanman. Hindi na rin kami magpaplano kung ganito lang din naman ang laging nangyayari sa pamangkin ko. Okay lang na walang swimming basta ang mahalaga ay ang kaligtasan ng pamilya.